babasahin ko na lang po. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu ng walang iba kundi ang salita ng Diyos. 18 po, verse 18. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Verse 24 po. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat sa inyo na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoon Hesukristo. Amen po. Paano po ba bilang mananampalataya at tunay na lingkod sa ating Diyos? Amen. Sabi nga po sa verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu ng walang iba kundi ang salita ng Diyos. Napakalinaw po dito, mga kapatid. Sinasabi po dito, mga kapatid, bilang mananampalataya, lagi nating dala ang mga natututunan natin sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Amen? Amen. At ang mga banal na salita niya ay lagi po nating dala sa puso't isip natin. Amen po? Iwasan po natin ang mga masasamang gawain at huwag po tayo magpapadala at magpapatukso sa anumang masama. Amen po? Ang kalaban po, nasa paligid lamang po yan. Naghihintay lang po tayo. Pag ang kalaban po, nakikitaan po tayo ng panghina, doon po siya umaatake. Amen po? Kung hindi po tayo tunay na naglilingkod sa ating Diyos, mabilis po tayo panghihinaan at maaatake ng kalaban. Amen po. Nandun po yung panghihina. Kung ano man pong pagsubok. Yung pagsubok na po yan. Di ba sabi nga po doon sa Job na inalaw po yan ng Panginoon para po tayo subukin sa ating pananampalataya. Lagi po yan silang nakahanda. Anytime po. Kahit nga ngayon nandito yan eh. Nakahanda lang po yan. Kung hindi po tayo tunay na naglilingkod sa Panginoon, madali po tayong manghihina. Yun po yung mga dumarating na pagsubok sa atin. Mabilis po tayong tatalikod sa ating Panginoon. Amen po. Halintulad. Matutulad po natin ito. Matutulad po natin ito sa Mateo 13. Chapter 13 verse 5. Ito po yung binhi. Binhi na tumubo siya sa mabato at mabato at mababaw na lupa. Ito po yung pag nainitan po siya, namatay. Yun po, itutulad po natin sa ating pananampalataya. Nakakarinig po tayo ng salita ng Panginoon, pero hindi po natin isinasa puso. Kaya agad-agad po tayong nanghihina. Pag may dumating po na pagsubok sa atin, nanghihina po agad tayo at nawawala tayo sa gawain ng Panginoon. Amen po. Kaya po, bilang mananampalataya, lagi po nating isuot ang helmet ng kaligtasan upang tayo patuloy na maligtas sa anumang gawain ng kalaban. At kahit anong pagsubok na dumating sa atin, lagi po tayong handa at patuloy lamang tayong magtiwala sa ating Panginoon. Lagi nating gamitin ang tabak ng Espiritu, yung po ang mga banal na salita niya. Patuloy natin ipamahagi ang mga magagandang balita. Mga kapatid, napakaganda po at napakaganda po sa pakiramdam na nakakapamahagi tayo sa mga nangangailangan ng mga salita ng Panginoon. Amen po. Example na lang po yung kapatid ni Joy. Kagabi po start po kami ng Bible study. Napakasarap po sa feeling ba na sila po hindi po familiar sa ganitong gawain. Yung sa born again. Nung naihayag po namin doon kaming mag-asawa, nakaka-bless po kasi talagang nagre-respond sila. May natututunan po sila sa mga mga ibinabahagi po namin yung kwento po ni Job. Doon po
po kami nagsimula eh. Yun po. Napaka ano po talagang nai-apply po nila sa ano sa buhay nila. Napakasarap po sa pakiramdam yung gano'n na ano, akala po namin talaga nagkakahiya pa nga kami ni Joy na ikaw na lang kasi ikaw babae. Ganun kasi yung kapatid kasi ni Joy, medyo hindi nga familiar po sa mga ano, hindi po naman natin mapagkakaila. Yung sa pamilya ni Joy talaga, mga yung tatay niya palamura, sila lang po yan si Joy nung hindi pa po nakakilala, palamura. Nagkakilala nga po kami niya sa ano, murahan. Opo, hindi man po nakakalam, ganun po yung doon po nagsimula ang love story po namin. Kaya yung mga kapatid nila, alam ko po yung mga ugali nila. Talagang ano po sila, yung palamura. Kaya Kaya kami naman lang po magjowa. praise God po, talagang napaka-bless ko po kasi na babahagian po namin sila sa mga natututunan namin dito sa Bahay Panambahan at sa mga salita ng Diyos. Amen. Ang tunay po na mananampalataya ay lagi pong kasama ang panalangin upang magawa po natin ang lahat ng mga sinabi ko po yun. Samahan po natin ang panalangin upang lahat po yun, anumang utos ng Panginoon ay magampanan natin. Amen. Sabi nga po sa verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo ng may panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon at patnubayan ng Espiritu lagi kung maging handa. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Amen po. Kaya mga kapatid, paano po ba natin magagawa ang lahat ng ito? Lagi po nating samahan ng panalangin. At magampanan po natin ang mga utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po. Tayo po ay laging ginagabayan po ng Panginoon sa mga ganda po nating gawa. Amen po. Ipanalangin po natin ang ating mga pamilya, ang mga ating mga kakilala. Ganun din po ang kapwa nating mananampalataya. Ipanalangin po natin sila. Sa mga nais po sa kanilang buhay, lubos nating ipanalangin. Amen po. Ang Panginoon lamang po ang may kakayahan magbigay ng kasagutan. Lahat po ng ating pinapanalangin. Hindi po kaya yan ng ating kaibigan, asawa, pamilya, yung hinihingi po natin na panalangin. Kung ano man po yun ang ninanais mo sa buhay, hindi po yan kaya ng kaibigan, kapamilya natin, ang asawa. Hindi po ang tanging may kakayahan lamang po niyan ay ang Diyos lamang po. Amen po? Kaya mga kapatid, ang sino man pong mananampalataya ay tunay na naglilingkod sa Diyos. Sabi nga po sa verse 24, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo, lahat sa inyo na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy lamang po tayong sumunod. Magpagamit po tayo sa ating Panginoon sa mga nais na mangyari ng Panginoon sa buhay natin. Magpagamit lamang po tayo. Lagi po tayong gumawa ng mabuti at umiwas po tayo sa mga masamang gawain. At manalangin po tayo, patuloy tayong magbahagi po ng mga banal na salita ng Panginoon. Amen po. Amen. Kaya po ba natin na magbahagi ng mga banal na salita ng Panginoon? Siyempre, kaya po natin yan kasi tunay po tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen po. Kaya mga kapatid, patuloy lamang po tayong maglingkod sa Panginoon at magtiwala sa lahat ng bagay sa Panginoon. Ganon patuloy po nating maiiwasan ang hindi kalugod-lugod sa Panginoon at ang mga gawa ng kalaban po ay patuloy nating iwasan at isuot natin ang kaligtasan na nakaloob ng ating Panginoon. Amen po. Patuloy tayong manalangin at magbahagi ng magagandang balita mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, handa na po ba tayo bilang tunay na lingkod ng
Panginoon, patuloy tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon at magbahagi ng mga banal na salita niya. Amen po. Lumayo po tayo sa anumang uri ng mga masasamang gawain at utos ng sundin lamang po ang utos ng Panginoon at dapat nating higitan pa kung ano man po ang mga natututunan natin dito sa mga salita ng Diyos, higitan po natin yon at maglawakan po natin ang ating kaisipan upang sa gayon mapaliwanagan po natin sa ating pamilya na hindi pa po nakakilala yung mga magagandang balita ng Panginoon. Yun lamang po. Gawin maganda.